Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back sa panibagong episode natin sa YouTube channel. Mabubwisit kayo kung maririnig nyo ang balitang ito. Kung ikaw ay isang pasahero sa eroplano, naku, wag na wag mong gagawin ito dahil mamaya pagdating mo ng eroplano, arestuhin ka na kaagad. Isang Pilipina ang inaresto matapos siyang magnakaw sa mismong eroplanong sinasakyan. Isang kasambahay na pauwi mula sa Dubai na nag-stop over ng 8 buwan sa kulungan sa Hong Kong. Naun siya miyang pag-uwi sa Pilipinas ng isang Pilipinang domestic helper mula sa Dubai matapos mahatulan kanina ng 8 buwang pagkakabilanggo dahil sa pagnanakaw sa eroplanong sinasakyan niya. Si Joanna Ramos, 24 anyos, ay unang pinatawan ng 1 taon sa kulungan pero binawasan niya ng 4 na buwan Acting Principal Magistrate Veronica dahil sa kanyang pag-amin nang humarap siya sa West Kowloon Court. Naganap ang pagnanakaw noong August 14 habang lumilipad ang isang eroplano ng Cathay Pacific. Nasakyan ni Ramos. Nakusahan ng kapwa niya pasahero si Ramos. Si Ramos kumuha ng pitaka nito na naglalaman ng cash na $900 at 150 UAE dirhams. Nang inireklamo siya ng may-ari ng wallet na kapwa rin palang Pilipina, itinawag ng piloto ang kaso sa Hong Kong Airport saan papunta ang eroplano para sa stopover. Naghihintay na ang pulis para arestuhin si Ramos nang lumabas siya sa eroplano. Sinampahan siya ng paglabag ng theft ordinance na nagpaparusa ng pagnanakaw hanggang 10 taon na pagkakakulong at sa Aviation Security Ordinance na nagsasabing ang krimen naganap sa isang lumilipad na eroplanong kontrolado ng Hong Kong ay itinuturing krimen naganap sa Hong Kong. Noon pala yun. I'm wondering, paramdam ng magulang asawa nung suspect, no? Biga na lang, nakulong ka pa, no? Masakit, hindi pa sa Dubai galing. Ang bansa pa siya nakulong. Ako, kahit sa ulo na naman ng gobyerno nito. Ay, naman kaya mong OWA neto. Samantala sa Kuwait naman, isang Egyptian taxi driver arrested dahil sa pagtulong sa mga maids matakas sa kanilang mga sponsor. Naku, Saudi Arabia, napakaraming ganito. After an extensive week-long operation involving searches, investigations, and surveillance, officers from General Administration of Residence Affairs Investigations have arrested an Egyptian mobile taxi driver for helping female domestic workers from their sponsor home and aiding them to work on hourly or daily basis. According sa security source, ang pag-aresto ay base sa report ng mga concerned citizen o sa mga female working fleeing from their homes. Response and investigative task force was assembled to monitor areas associated with these reports, and diligent efforts of the task force culminated in the arrest of one of the suspect. He was attempting to smuggle a domestic worker from her sponsor's residence sa Abu Futtairah. Ako, trafficking kasi din yan. Kidnapping, pwedeng niya ng kidnapping, etc. Pag-uusapan na rin naman natin ang Kuwait. Makibalita tayo sa naging desisyon ng korte sa Kuwait na sa kaso ni Julie Ranara. At dahil nga po minor de edad ang suspect, I think 17-year-old, kung di ako nagkakamali, hindi po applicable ang pagkakaroon ng blood money para sa kaso ni Julie Ranara. Sinabi nga po ng DFA that the practice of offering blood money to the family ng OFW Julie Ranara ay hindi ho applicable sa kaso. Sinabi ni DFA Undersecretary Tito Eduardo de Vega, explain niya na kung bakit kasi 17-year-old suspect and did not receive the maximum penalty over killing of Ranara. From the beginning, hindi naman talaga pwedeng full life imprisonment or what
dahil nga sa pagiging minor de edad ng akusado. Gayunpaman, hindi naabsuwelto, hindi nagkaroon ng whitewash at napakabilis ng paghatol sa kanya. Sinabi ng DFA official that since the accused did not receive a death penalty sentence, there is no way the family can offer a blood money. Ay, no. Samantala, dahil napag-uusapan na rin lang naman natin ang blood money sa bansang Kuwait, dagdagan na natin ang mga informations dito. Pagbabago sa blood money law o batas sa blood money sa bansang Kuwait, inaamyendahan. Si Muhammad Hayib submitted a bill to amend Article 251 of Law Number 67, 1980, specifying the blood money to be aligned the Islamic law. Sinabi niya that the existing law stipulates 10,000 KD as a blood money, while the Islamic law specifies the amount ay dapat nakabase sa current exchange rate. He said that the Islamic law specifies the price of 100 camels as blood money. He suggested that the blood money should be 4,250 grams of 21 karat gold or its equivalent in Kuwaiti dinars to be paid by installment within 3 years. The amount can be amendment in accordance with the special decree, and another decree will be issued regarding cases in which the victims receive the whole or portion of the blood money. 100 camels? Bakit? Ano bang camel? Mahal ang camel, di ba? At dahil napag-usapan natin si Julie Ranara, ano nga bang trabaho niya? Kasambahay. Ito. Dahil nga po sa Kuwait ay sarado pa rin ang pintuan para sa mga Pilipinang baguhan na papasok sa Kuwait. Ngayon, ang bansang Kuwait ay nag-shift sa mga East Asian domestic worker. Ano bang ibig sabihin nun? According sa Bassam Al-Shammari, isang eksperto sa domestic labor affairs, the coming period will witness the announcement of the opening of the door to recruiting workers from East Asian countries, nangungunahan ng Bangladesh. In the implementation of the directives of the First Deputy Prime Minister and Minister of Interior Sheikh Talal on the need to open cooperation frameworks to recruit expatriate workers in the private and domestic sectors from new countries in order to fill the major shortage in the market, especially for the professional and technical workers. Sinabi yan sa Al Jarida Daily, isang news paper yata ito. Sinabi niya that coinciding with the end of the summer vacation and the start of the new school year, the need for Kuwaiti and expatriate families to seek services of the domestic workers increases. Tumaas daw. However, the current numbers in the market are not sufficient to meet the needs of this family. Kaya naman pala, ganun. Al-Shammari called the relevant government agencies led by the Public Authority for Manpower and the Ministry of Foreign Affairs to accelerate the pace of signing memorandums of understanding with the new countries for recruitment domestic workers so that the current shortage that can be filled and absence of Filipino workers can be compensated. Ay, ayaw din naman ninyo eh. Ayaw nyo rin naman. Amin lang naman, palambing. Lalambing lang ang Pilipinas kasi maraming naaabusong mga kababayan namin dyan. Ito nga, pinapatay pa. Ang ginawa naman ninyo dyan sa Kuwait, sinara nyo talaga. Dahil nga po, napag-usapan natin si Julie Ranara na pinatay, tapos itong kasambahay na nagnakaw. Ito, gobyerno ng Pilipinas marami pa daw dapat gawin para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFW. Sangayon ka ba doon? Nagpahayag ng pasasalamat sa Kuwait Government si House Committee on Overseas Workers Affairs Chairman at Kabayan Party List Representative Ron Salo makarang mahatulan ng pagkakakulong ang pumaslang sa OFW na si Ranara. Pinasalamatan din ni Salo ang ating DFA, gayon din ang DMW at OWA.
Pagtiyak na may gagawad ang hustisya para kay Ranara na pinatay ng anak ng kanyang amo noong January 2023. Para kay Salo, hatid nito ang malinaw na mensahe na tiyak mapaparusahan ang sinong gagawa ng krimen o kasamaan ng mga Pilipino migrant worker. Gayon pa man, iginigiit ni Salo na maraming pang dapat gawin ng gobyerno katuwang ang international community para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawang Filipino sa ibayong dagat. Diin din ni Congressman ang mapait na sinapit ni Ranara ay paalala kung gaano katindi ang mga pagsubok na hinaharap ng mga overseas Filipino workers sa kanilang paghahanap ng magandang opportunity sa labas ng. Pero maniwala ka sa akin na Congressman Ron Salo, there are a lot of Filipinos. Sila mismo pumapasok sa masikip, masalimuot na bagay na hindi naman dapat. Alam mo na, yung mga pinagbabawal, ginagawa pa rin ng mga kababayan natin. Like dito sa Saudi Arabia, isang kasambahay, humihit-hit ng tobats. Hindi nyo alam? Meron dito sa Saudi Arabia, isang kasambahay, humihit-hit ng shabu. Saan? Sa bahay mismo ng. May video pa nga ako nun session. Sino dito yung mga taga Saudi Arabia? Di ba meron tayo nabibili na parang ang tawag doon, kandila ng bilog? Yun ang ginagamit niya. Lupit, no? Hindi lighter. Meron siyang pipa. Hindi ko alam ko pa. Tataka ako, paano nakakuha ng pipa? Tapos, yung kandila talagang ginaganon. Kung na ipapakita ang video, kasi medyo sensitibo yun. Same time, baka mapahama. Ito pa masakit, may mga kababayan din tayo doon kasama niya. Baka pwede talaga makasama sa pag-aresto ko sa Kaliman. Pero puro bad news tayo ngayon, no kababayan. Bigyan naman natin ng good news ang ating mga kababayang OFW. Magandang araw sa inyo mga kababayan ko. After weeks of puyat at challenges, we're so happy to announce that LBC is now launching the LBC Panalo sa Padala in partnership ng Suzuki Philippines at ng Angel Wings International. So ano nga ba ang meron dito? Starting ngayong araw na ito ay pwede na kayong mag-avail ng LBC Holidays offers. Super discounted rates para sa sea at air cargo kahit gadget, TV, appliances, may discount sa padala. At ito pa, lahat ng mga mag-a-avail ng LBC Holiday offers, pati na din ang LBC Kabayan Deals, from today until November 30 ay may chance din na manalo. Isang lucky winner ng ₱250,000, 7 lucky winners naman ng Suzuki Birdsman Street Maxi Scooter, 10 winners naman ng 500 Angel Wings Travel Voucher na pwedeng magamit ng kahit na sinuman mula sa UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, maging sa Bahrain. Sa ating grand draw on November 9, 2023, may chance din na manalo ng ₱100,000 at ₱10,000 sa monthly draws on October 7 at November 4. Pero hindi pa dyan natatapos ang good news dahil partner na natin ang Suzuki Philippines, anyone from UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, maging sa Bahrain. Yes, as in kahit na sinong kabayan na magsa-sign up sa link na nakikita ninyo sa inyong mga screen ay makakakuha ng exclusive motorcycle deals kapag nagbabalak kayong bumili ng motorcycle o scooter from Suzuki Philippines. And the good part is, pwede kang manalo ng shopping voucher at ang inyong nominated kabayan, kapamilya sa Pilipinas ay mananalo din ng Christmas bucket. 5 lucky winners yan monthly from September 30 to December 15. Kaya invite nyo na ang mga kakilala ninyo at sign up na, magpadala na din kayo sa LBC Holiday Offer at Kabayani Deals. Lalo na't malapit na ang Sea Cargo Holiday Cut-Off. For more information, tumawag lang sa kanilang mga hotline. Alright, at dahil alam ko naman magpapasko na, no? Marami sa ating mga kababayan ang gusto magpadala ng mga regalo sa ating kapamilya. At dahil napapanood mo ang video na to, I'm giving 11 boxes of LBC sa mga subscribers natin dyan. All you have to do is share this video and at the same time, mag-comment ka dyan sa baba ng hashtag
ng hashtag LBC We Like to Move It, tapos ilagay mo Riyadh ka or Jeddah. Tandaan, dalawa lang, Riyadh or Jeddah. Abangan ko yan. See you tomorrow for another episode sa YouTube channel. Buhay ka!